May nagtanong kasi sa akin, ito daw bang mga halaman na binubuhay sa pamamagitan ng tubig, ay paano naman makakakuha ng sapat na nutrisyon upang sila ay mabuhay ng masigla at malusog. Yan po, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang ginagawa ng the late bloomer upang malagyan ng kahit paano ay mabigyan ng pataba ang mga halaman na binubuhay natin sa pamamagitan ng tubig. By the way, ito pong pamamaraan ko ay naipakita ko na noon pa, subalit ngayon ay may mga nagtatanong at yung mga bago pa lang sa aking pahina ay gusto ko rin po silang mabigyan kahit paano ng maliit na pagbabahagi ukol dito kung paano mapapataba ang mga halaman na binubuhay natin sa pamamagitan ng tubig. Dito po ay maghihiwa tayo ng 4 na balat ng saging at tutumbasan natin ito ng kalahating litro ng tubig at ito po ay ating pakukuluan. Ngayon, depende po sa dami ng balat ng saging na inyong gagamitin. Kung halimbawa, mga 8 hanggang 10 piraso ng balat ng saging, ay maaaring tumbasan ng 1 litro ng tubig. Itong aking pakukuluan ngayon ay 4 na piraso lamang, so tutumbasan ko siya ng kalahating litro ng tubig. Ayan po, isinalang ko na siya sa apoy. Ito sa ating kalan, hahayaan lang natin siyang kumulo ng mga 10 minuto. 10 minuto po ang aking inaalaw para naman siguradong ma-extract yung mga taglay niyang mga vitamina at mga minerals, kagaya ng calcium, potassium, o ano pa mang mga vitamina na taglay po ng balat ng saging na lubhang kinakailangan po ng ating mga halaman tungo sa kanilang paglaki at paglusog. At pagkatapos po ng 10 minuto ay papatay na natin ang kalan at hahayaan naman natin na lumamig yung ating pinaka-likido nitong ating pinagpakuluan ng balat ng saging. Ayan, pagkatapos ng 10 minuto ay pinatay ko na po itong kalan. At tignan nyo po, ganito na itsura nung pinaka-likido nung ating pinagpakuluan na balat ng saging. Ayan po. So, this time ay palalamigin muna natin siya bago natin gamitin. Ito nga po, napalamig ko na yung sabaw ng ating nilagang balat ng saging. Isasalin ko na siya dito. Kukunin na natin yung kanyang pinakakatas. Ayan, sayang. Ito na yung ating pinaka-concoction na gagamitin nating pataba doon sa ating halaman na binubuhay sa pamamagitan ng tubig lamang. Sa paggamit po nito ay itaon natin sa pagpapalit ng tubig nitong ating halaman. So makalipas ng 1 linggo ay nagpalit na nga po ako ng tubig at nilinisan ko na rin yung mga ugat ng ating nakababad na halaman dito. So ang ratio natin dito, halimbawa po itong gagamitin na nating tubig ay 1 baso. Ngayon kukuha rin tayo dito sa ating pinaglagaan ng balat ng saging ng katumbas na dami. So, kung 1 basong tubig, ilalagay din po natin ng 1 basong dami ng pinaglagaan ng balat ng saging. Ayan po. So, siya na yung magsisilbing pataba sa ating halaman. Maaari na nating ibalik itong ating halaman dito. Ayan. So, after 1 week, saka ulit tayo magpapalit, ay itatapon na rin natin to. Pero, ang gagawin natin, kung meron tayong mga halaman na nasa lupa, sa harapan ng bahay, mga nasa bakuran, pwede nyo pong itapon yung tubig nito. Yun, ginagawa rin kasi natin yung pagpapalit nito ng kada linggo para maiwasan yung pagkakaroon po ng fungi sa mga ugat. No? Ayan. Tsaka, binabahayan po kasi ito ng mga lamok, ganun din po, para maiwasan na anumang bakterya. Kaya linggo-linggo po tayong dapat nagpapalit ng tubig. Ano po ang ating organikong pataba. So, sa mga nagtatanong po kung ano ba talaga ang pwedeng ilagay na pataba sa ating mga water plants, ay eto na po ang kasagutan. Napakatipid, organiko, at napakadaling gawin. Muli, ito po ang the late bloomer. Happy planting! Kagaya po ng nasabi ko, kailangan linggo-linggo ay nagpapalit tayo ng tubig ng mga halaman na binubuhay natin dito. Or itong mga ating mga water plants. Ngayon, itong pagpapalitan natin ng tubig na may vitamina ng ating balat ng saging, huwag po nating itapon, idilig natin sa mga halaman, yung mga nasa labas, yung mga nasa paso, o direktang mga nasa lupa. Kasi sayang pa rin po yung mga vitaminang taglay nito. Maaari mapakinabangan na iba pa nating mga halaman. Subalit ito, kailangan linggo-linggo palitan para maiwasan na anumang bakterya o fungi.